First Peter chapter 3 verses 10 to 12, New King James Version. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Words have power. Their meaning crystallizes perceptions that shape our beliefs, drive our behavior, and ultimately create our world. Their power arises from our emotional responses when we read, speak, or hear them. Just say the word fire while barbecuing, or in the workplace, or in a crowded theater, and you'll get three completely different but powerful emotional and energetic reactions. For us Christians, words are powerful enough to determine and to show what kind of a Christian he is. As the Apostle James asked, a spring does not pour out fresh water and bitter water from the same opening, does it? James 3:10. In today's message, Brajan Macapobre emphasized on the seriousness of words that comes out of our mouths. What does it mean when we say mischief, mischief maker, and lying lips? What are the four forms of lying? Why do some people practice deception, half-truth, exaggerations, and flattery? And what is God's solution for all of these problems? As we walk in a fallen world, we must not only live righteously and walk circumspectly, but we must also speak life. And that life can only be found in the words of Christ. The evil speaking or sins of the tongue, their mischief and their mischief. Ang paghambal sing malain, kag ang sala sa dila, kag ang resulta nga hindi mayo. I use the word mischief. Ano ning word nga mischief? Action or conduct causing harm, trouble, and injury. Action of conduct causing harm, trouble, and injury. The more I stay in the ministry, I would like to see with honesty. The longer I stay in the ministry, the more I am convinced nga kung imo lang taon ang percentage sa sala ngara sa imo pangunahuna, ang percentage sa sala sa imo binuhatan, mas labaw gid ang gitawag ang sala nga nagagawa sa imo baba. Ang Bisayan nga dictionary, I consulted dito Bisayan dictionary, comprehensive nga dictionary. Ang word nga mischief, nagkahulugan nga hinungdan o tinubdan sa kadaot o kalagot. Kung kaisa nagagawa sa aton mga baba, amuning tinubdan sa gitawag kadaot o kalagot. Ikaduha, ang word nga mischief, tighimo o daotan. Amo gani may termino ang writer sa Comprehensive Dictionary nga amo si Cabunce, one of the wise nga pare, naghatag siya sing gitawag nagsiling siya nga gitawag may mischief maker. Ano ning mischief maker? Iya gihatagan sing kahulugan, tao nga naghimo og kadaot. Kundi kali nimo bantayan nimo ang imo ginahambal, mahimo ka nga mischief maker
nga hindi ka gitawag ya blessing, manughimo ka sa kadaot, tao nga naghatag og kasamok pinaagi sa libak ug pagsulti ug mangilan. Amo na nga si Solomon, one of the wisest man in his generation, nagsiling siya sa iyahambal. Lying lips are an abomination to the Lord. But they that deal truly are His delight. Lying lips are an abomination to the Lord. But they that deal truly are His delight. Gikangil-aran sang Ginoo ang mga butigon, pero ginakalipay niya ang mga hindi butigon. Palakpakan na ito na Ginoo. May mga butang tadring atunan, tog kay hapit na ta 200 churches sa bilog nga Pilipinas. Pero in every reports nga din akon madawat from Mindanao kag sa tanan nga bahin sa Visayas, the cause and effect, ang epekto sa division sa simbahan nga nagkalaguba, nagbahin-bahin, hindi una ang aksyon, kundi ang paghambal. Everybody say amen. Evil speaking, sin of tongue. Kagdayon, let us proceed. Lying comes in four primary forms. Ang butigon nga ang pagbinutig nagahalin sa apat ka primary form. Number one is deceitfulness. Ano ning deceitfulness? Namutig ka tungkol kay gusto ka nga may limbungan. Namutig ka kay gusto ka nga may ilaron. Namutig ka tungkol kay gusto ka nga may intuon. Kag kita nagkabuhi in the midst of this deceitful generation. Masugot kag sa idi. Kagdayon, half-truths. Katunga nga kamatuuran. Letter C, exaggeration. Ikaapat is flattery. May question dere amone. Why do some people practice deception, half-truths, exaggeration, and flattery? Nga may mga tao nga ga-practice ini. Ga-practice sa gitawag ya paglimbong, ga-practice sa gitawag half-truths. Pero wala na. Mag-away ang pamilya, mag-away ang magtiayon, manugid sa iban. Katunga lang ang isugid, ang kalain lang sa asawa o ang kalain lang sa bana. Katunga 50% lang. Waay isugid, nga kung may 50% nga pilyor, may 50% o may 30% nga nabilin nga may mayo. Everybody say amen. Kagdayon imo makita iya, many do it for financial gain. Wala.
bakal ka gitawag ya, bakal ka sa isdaan, malipay ka gid. Malipay ka. Lantawa sir, 3 ka gramo ang paman. Kiluha liwat, di bala? Kulang tag 7 ka gramo. Because it is an act of deception. I really blessed with the testimony of Brother Marlon. He was a victim of the deceptive machination of the devil. Palakpakan na ito na Ginoo. Manang I really bless siya testimony. I listen carefully to the word that goeth forth from his mouth. Nga, it makes sense. Nga, tuod na. Deception. Yes. Pangga, nalit ko, kay nag-overtime ko, pero gali, way nag-overtime dito sa Iyakirida, nag-overtime. It is a deception. Many do it for financial gain. Ito na. Siling pa ni President Duterte, pila ka bulan sa dayon siya naglansar, nagpadala si Luis Yutan, sing gitawag ang financial, nga gitawag pagbulig siya kandidatura, pero way niya dawata to kay sa iya panghuna-huna kung dawato niya ni hindi kabayad si Luis Yutan sa pila ka bilyon nga tax evasion. Kag sa siya na nagpresidente, gipanukot niya ni tanan kag nagbayad. Dayon, for social and political advantage. Hapit na karon ang eleksyon. Mo makita ya, ara na ang deception. To hide immoral acts. Nga may deception tungod kay gusto nimo tabunan ang imo immoral acts. Dayon, to obtain other benefits. Gideceive nimo ang tao, giinto nimo ang tao to obtain other benefits. Just imagine bala. Ako mismo na biktima ako sa skamo. Nga, ang scammer ya, way sagwa, puro mga pastor, puro ara sa simbahan, puro mga leader sa simbahan. Sino man hindi magpati man? Gihatagan ka pa na bara nga bago, gali kay may utang. Nga jutay ka pa na akusar gitawag ya, jutay ka pa na akusar nga gitawag karnaping. Kunoy nagrasyahi sa Ginoo. Amuni ang word nga, amuning rason nga ang tao practice deception, half-truths, exaggeration, and flattery. Ano ni gitawag half-truths? Pero before we go to the half-truths, makadto kita sa specific nga illustration what is deception is all about. Ini true to life story ni, hindi kahimo-himo lang. Ini si gitawag Paul Harvey. Isa ni kagitawag tao nga nagtuon sa cultural nga habit sa mga katauhan sa bilog nga kalibutan. Kag iya gitun-an ano ang habit sa Eskimo. Kunay ko nagsala, anthropologist ni siya. Kunay ko nagsala. Siling pa niya, sa nagtilir sa dito sa Eskimo, ini nga tao tells how an Eskimo kills a wolf. Ang wolf na ulugtasan, gini.
kuan niya gitawag ya sarot ni. Sarot ni sa imo mga manok, imo mga sapat. Even dito sa gitawag ya Iceland. Imo makita iya natun-an, iya kag iya nakita giano sa Eskimo pagpatay ang wolf. Imo makita siling pa niya, he cuts his knife with blood and let it press. Example, namangkot si Bukay sa akon. Ano man na noy ang kutsilyo? Ingko akon ipahibalo sa ila nga gilagas ko nimo sini sa tong bag-o patan na minyo. Isa hindi. Singgana nga gilagas ka sa imo kirida. Okay? Imo makita iya nga ang knife ya gikot na sa blood kag dan gibutang sa freezer. Una, how the Eskimo kills the wolf. And then adds another cut. Ikot ni siya sa dugo. Then i-press. Dayon pagkatapos kuhaon ni siya, ikot naman liwat sa dugo. Kag dayon imo makita iya nga balik-balikon pagkot. He add another, the smear of blood, until the blood is coated over by layers of frozen blood. Nga hindi na ni makita. Ang kutsilyo, ang imo makita, dugo na. Hindi na mahayag ang kutsilyo. Dayon imo makita iya. Then he buried the knife. Ilubong ni dito sa snow kon sa yelo. Na bleed up. Gatindog subong sina yelo ni ilubong. Kag dayon gisubong sina pagposisyon. Dayon imo makita iya. Siling pa ni Harvey, nagsiling siya. The wolf catches the scent of fresh blood. Pagkakita sa wolf nga may dugo, mga kwan na mo, imo makita iya, huyugid sila sa dugo. Kita mo na nimo sa Discovery Channel, kita mo na nimo sa mga YouTube. Imo makita, begins to lick it, tilapan niya na. Tilapan niya na. Kagdayon, he licks it more feverishly until the blade is bare. Na iyan at tilapan hantod magwa ning talong kayo nga gibutang sa Eskimo nga sharp nga blade. Dayon, then he keeps on licking harder because of the cold. Tungod kay sa katugnaw, he never noticed the pain of the blade on the tongue. Hindi na siya kadipara nga imo makita iya nga, hindi na siya kadipara tungod sa katugnaw, sa kabugnaw, sa kakold, nga gibutang sa tundra, imo makita iya, hindi na niya mabatyagan ang kasakit sa dila, sa iya pagtilap. Kagdayon, ang matabo mo ni, his craving for the taste of blood is sweet so that he licks the blood, then he bleeds to death, swallowing his own blood. Siya ang mag-inom, siya kaugalingon nga dugo, hanto siya mapatay. And that is deception is all about. And that is deception is all about. Kung hindi halungan naton nga Kristohanon, gainom ta sa consequences sa aton ginahambal nga malain. Because there is a law of sowing and reaping. Everybody say amen. Makato kita sa dua, half-truths. Gitawag ni siya bawas. Kung sa politika may dagdag bawas. Ini siya, una ang bawas, dayon ang dagdag. The word integrity derives from the word integer. Tandaan ninyo na, maghambal gani ka integrity, nagpaintindi ka matinud-anon. Wholeness. Maghambal gani ka, he is the man of integrity. Bugos na siya. Hindi na gitawag ya, divided ang iya pagkatao, nga lain andito nga side, lain po diri nga side. Amo na nga ang word nga integrity sa Bisaya, gitawag na sa pagkamatinud-anon. Dayon imo makita iya, nagahalin ni sa term nga integer, which is a mathematical term.
Mathematical term ni. An integer is a whole number as opposed to a fraction. Maghambal ka ni ka integer, whole number ni, kag opposed ni sa fraction, opposed ni kung sa Bisayan pa, mga bungkig kag mga party lang. When we walk in integrity as Christian, when we walk in integrity as Christian, we tell the whole truth. Isugid nimo ang bilog kag kabukusan kag sa kamaturan, not just a fraction or part of it. Palpakan na ito na Ginoo. As Christian, you must an obligation to tell the whole truth. Pero mabudlay. Hindi bala, kato ka sa korte, magkuang ka, maghural ka na, I will tell the truth, nothing but the truth. Pero natabo bala? Hindi na matabo. That is only an introduction sa hearing sa kaso because imo makita dra sa korte, lot of deception ang nagakatabo. Amo ning half-truths. Kakalabanan sa half-truths, ang negative ang gipukusan to destroy the reputation of other people. Muna nga, dayon kadto kita sa daw biblical example lang. John chapter 18:37 to 38. Gani nagsiling si Pilato sa iya, kung amo hari gali ikaw. Ginsabat siya ni Jesus, husto ang imo ginasiling, aha nga hari ako. Kag ang kabangdanan nga nagkadto ako diri sa kalibutan, kag nagpakatao agud nga isugid ko sa mga tao ang kamaturan, kag ang tanan nga gusto makahibalo sa kamaturan, nagapamati sa akon. Versikulo, anong hambal sa akon? Nagpamangkot dayon si Pilato, ti ano bala ang kamaturan? What is truth? Sabi mo lang, sa nagbasa ko, I really bless. Tawa mo na. Sa paghambal sa to ni Pilato, nagwa sa liwat dito sa mga diyo kang nagsiling, wala ako sing may nakita nga sala sa sining nga tao. Wa ay niya pasugpo na ang Ginoo sa ginhambal, what is truth? Kay kung gipasugpon na niya, gidugangan na niya sing 50%, explikaran gid sa Ginoo nga I am the way, the truth, and the life. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Ako ang dalan, kamatuoran, kagkabuhi. Pilato, hindi ka kasaka sa langit kung waay ko. I really blessed with the testimony because it is in connection with my message. Brother Marlon, palakpakan na ito na Ginoo sila. Wala, naglakat. Kung kaisa, as Christian, imo makita iya, 50% ang ato nabatian tungo kay imo makita nga another nga 50% occupied by some of wistful thinking. Amo na siling pa ni Charles Finney, one of the greatest American revivalists, nagsiling siya, to establish truth, repetition is necessary. Kay imo makita ang mostly sa mga tao agod nga makaintindi, balik-balikon ang kamaturan 10 times, agod nga matak sa iya subconscious nga pagkatao. Kung namati ilan ni si, wala naglakat si Pilato, lain ang iya mahambal sa mga tao. Nga, nantawa bala? Si Ginisos desiring to educate Pilate to kay imo makita kung dalon sa kay Herodes hindi siya magtingog. And that is the paradox of some theologian even sa sini nga mga inadlaw. Nga kung dalon kay Herodes di siya magtingog. Nga kung dalon sa kay Pilato magtingog siya. Tungod kay ang hambal sa prophecy, ang matarong nga tao wala gatingog sa tubangan sa malauton. Gahipos. Entonces, 100% si Herodes nga imo makita malauton gid. Pero si Pilato magtingog siya.
Gali kay nakadiferensya. Waay niya tapusa. Waay niya pasugpuna ang Ginoo. Ang hambal sa Biblia, paghambal sa to ni Pilato, nagwa siya liwat. Kahit kung nagpaabot lang siya. Muna nga may mga butang kita nga sa aton mapamatian kinahanglan. Aton pamatian pagid ang sugpon tong ang pinakanami sa isa ka butang, hindi ang pagsugod, hindi ang tunga-tunga, kundi ang konklusyon. Palakpakan na ito na Ginoo. Tanawa si Solomon. Nagsugod si Solomon maayo. He started right in his relationship with God. Pero somewhere along the way, naglain siya tungod kay. Ang iya ginapamatian, ang iya mga asawa, ang iya gitawag kaugalingon na nga kaalam mga ginhatag sa Dios. Why na siya namati sa naghatag? Palakpakan na ito na Ginoo. Dahil makadto kita sa dungag. Ining word nga exaggeration or exaggerating. Stretching the truth to make something sound more believable. Ginainat nimo ang portion of truth agud nga patihan ka unacceptable to get more attention from the listener. Kag ako nagapati, the longer I stay in the ministry, the more I'm convinced nga din imo makita even kami nga mga pastor bisan pa ang mga preacher na biktima sini. Damo ko na batian. Nga diin, hilanat ang gibatyag pero gisugid nga COVID. Hubag lang gisugid nga cancer. Because it is an exaggerating. Amo to nga ang testimony gana sa aton utod siya to katahom. Stage 4 nga cancer ha. Waay gisugid. Palakpakan na ito na Ginoo. Waay gisugid. Waay giinat ang iya balatian. Waay selfie. Nga, sadra nga nagbalatian ang iya misis. Please rise, tindog Sister Girlie. Sa nagbalatian siya, nangamuyo siya sa nagbalatian. How wonderful that Christian life is. Nagbalatian ka, may bardin ka po sa nagbalatian. Amo to nga ang Ginoo, Sister Girlie, obligado gid sa pag-ayo sa imo cancer. Pagpakan na. And you are a cancer survivors. Tawa. Stretching the truth to make something sound more believable, acceptable, and to get more attention from the listener. Sa dira nga nagkadto kami dito sa giimbitar ko sa oriental nga bahin sa mga simbahan sa District 1B kag District 5 sakay sa iban nga mga pastor. May namangkot gid sa akon. Kay balo ka tinikalay na mo. Stretching the truth. Mangkot ang isa. Bishop, ikaw magid among leader. Maluwas ding tikalon nga tao. Siling ang isa nga namati nga nanikal. Hindi ko nyo pagpabati-batian, ako ang gitumod ninyo sina. Sensitive na katama. Yes. Kaya kung maghambal gadi ka nga tikal, lain na sa gitawag ya patutuo nga ang tikal ya among gisugid mo ang imo kaugalingon nga may abilidad. Pero ang matuod nga testimony kaangay kay na ang abilidad sa Dios ang imo gisugid nga nag-andar sa imo kabuhi. Lapakan na to na Ginoo. Dayon imo makita ya. Padayon ta. Makadto kita sa flattery. Insincere complimentary speech. Amo ning flattery. May isa diri ka matahom nga daw survey ni. How does it feel to be the most beautiful woman in the room? Anong mabatyagan mo kung
Gihambalan ka nga ikaw ang pinakamatahom nga babae sa sini nga kwarto. Amo ning gihaboy nga pamangkot mo. Dayon, according to an internet full, suno sa internet full of the best pick-up lines, imo makita iya, ang pick-up line or chat-up line is a conversion opener with the intent engaging a person for romance or dating. Ito si Sado ka interesante gid. Kasi makabati ka nga yun, the most beautiful woman in the room. Imo makita, overt and sometimes humorous displays of human romantic interest, pick-up lines advertise the wit of their speakers to their target listeners. Ang targeton sini ang namati gid. Dayon, anong hambal? According to an internet full of the best pick-up lines, men voted this question as the most effective for flattering a woman. Everybody say amen. Muna nga damo ang ginsugot sini. Day, pilti ka gid ka kon. Daw turka ka. Pero paghalin, that is only a flattery, masilang ang amigo. Daw hindi matuturka ang itsura. Isya, siling ko na kwaa. Hindi matuturko ang itsura. Kwaa balang amo na ang itsura daw tuko. And that is flattery. Palakpakan na ito ng Ginoo. Yes. And that is flattery. Masilig ka karong imo makita, grabe kataas sa imo ilong no, do German ka, pero ang imo ginhambalan, ang ilong niya do halublak. That is the word flattery. Kakinan mahibaluta Kristohanon, hindi ta gitawag sina nga mga butang tungo kay imo, that is the evil speaking. That is an act of lying. Everybody say amen. Agud nga masalbar sa pangakig sa asawa, nagwapa ka karon nga adlaw. Agud nga di masukot sa isweldo nga iya gigasto sa inom. That is flattery. That is flattery. Nay, imo makita, nalit ko kay may Bible study kami sa simbahan, nagtambong ko prayer meeting, gali kidra galagaw-lagaw sa plaza. That is flattery. Sabi mo lang, sa namalandong ko sini, I would like to see it honesty. I am not exempted sa sini nga masakit. Nga, even ang mga gipanggamit sa Ginoo na biktima sin. Yes. Imagine, kita ka? Ang anak sa Diyos nga ara sa Davao, pareha sa kay Jesus, waay siya kuan mo, waay siya asawa, the same as Jesus. Pero nagtawag lang karon. Hindi ni mo makumkum, hindi ni mo makuom ang kamatuoran. Amo na ang kabuhi. Amo na nga may mga evangelist nga giris up sa Ginoo to tell the whole truth of the gospel. Palakpakan na ito na Ginoo. Brother Marlon, just go on. Just go on. To be an evangelist. Nagakinahanglan ang kalibutan sa imo. But do it with humility, submission, and gitawag humbleness. Dayon, imo makita iya. Padayon ta. Ano ang hambal sa 32 sa 20 sa 22? Ano ang hambal? Isa ni kabatanon nga tao si Elihu. Abi mo lang, sa si Hobya nagmasakit, nagpadala ang panulay sa mga tao to discourage him. Si Elihu, si Bildad, si Sofar.
Amo na nga, what happened sa nagligad nga panahon, kinala mahibalo ta, nga kung ara ta sa kalalatan, hindi tanan nga nagkadto sa imo, nagsimpatay sa imo. Sometimes nagkadto na sa imo, sent by the devil to discourage sa imo mission diri sa kalibutan. Amo na, you must have a discerning spirit. Sino na nga mga tao. Kagdayon sa siging binaisay na, sige nila gitawag na discourage si Job. Half-truths kung imo lang taon mga kamatuuran po, pero ito nga 50% nga kamatuuran to discourage Job. Si Job po imo makita ga response. Ang pagbinaisay puwerte. Dayon, may nag-abot nga tao si Elihu. Kagdayon, ini siya nga tao batanon lang eh. Maturity, it doesn't matter with age. I would like to say it again and again. Ang maturity, it doesn't matter with age. It is an acceptance of responsibility. Palagpakan na ito na Ginoo. Bisag batanon ka pa, bisag bata ka pa, kung ikaw gitawag niya, waay nagmakuli, kag you accept the responsibility, you will be matured in the Christian life. Palagpakan na ito na Ginoo. It is an acceptance of responsibility. Si Elihu, ya ako nakita ang wisdom. Grabe. Waay sa nagdali hambal, namati siya. Kaya kung isa makasala at tatungog kay gahambal ta antis pinsaron. Why na itong ginapinsar antis ihambal? May mga tao ko dito sa uma, inang sige bala hambal sa malain, kag sukmata na, abi mo lang, maluoy na lang ang gitawag yan, nagsukmat kay ginasumbag niya baba. Amo gani sinungdan no? Gahambal sing malain. Na maluoy na lang, nagsukmat, sige na lang, patawaron ka na lang. Gisumbag niya baba mo, amo gani tunto ni nga dila ni, hindi makontrol. Na maluoy na lang. Na siya ang nagdisiplina, siya baba mo. Kagdayon ini si Elihu, imo kita ya, siling pa niya. Anong hambal niya? Kinahanglan maghambal gid ako agud maumpawan ako. Tandaan mo ni, nga diin imo makita kung ang Ginoo magbutang sing gabaga nga kamatuoran da sa imo tagipusoon. Hindi gikalikaw sa paghambal. Palakpakan na ito. Kung ang balang espiritu maghahatag sing impulse, maghatag sing prompting sa sulod, kag ina nga prompting naghalina sa imo relasyon sa kay Kristo Jesus, hindi kagid kalikaw sa paghambal according sa prompting nga imo nabatyagan. Amo ni si Elihu, kinahanglan maghambal ako agud nga maumpawan ako. Wow. Maumpawan ako. Dayon, anong hambal niya? Wala ako sing may apinan o kung dayaw-dayawon. Huwag gitawag niya platiri. Huwag ko apinan kag dayaw-dayawon. Karoon na mo ni nagkatabo mo. Kung mag-inaway ang mga Kristohanon, pangitaon ang gaapin sa iya. Kagadayaw-dayaw sa iya agod, nga damo siya sakop. At po, nangita po muapin sa iya, nagdamo ang away. Because ang principle diri mo, the friend of my enemy is my enemy. Isa lang nag-away, pero nagdamo na to kay atong kapihak nangita abyan. Dayon, ang principle amo ni, the friend of my enemy is my enemy, and the enemy of my friend is my friend. Amo ni nagkakatabo eh. Pero si Elihu, imo makita, wala ako sing may apinan o kung dayaw-dayawon. Dayon, anong hambal niya? Hindi ako anad sa pagdayaw-dayaw. Kung himuon ko ini, silutan ako gilayon sa Dios nga naghimo sa akon. Wow, palakpakan na ito na Ginoo. Kung himuon ko ini, kung ako isa ka platirer, imo makita, silutan ko sa Dios nga naghimo sa akon. Hindi lahog-lahog ni. Makanto kita sa cure. Ato na nakita ang masakit, ang bulong. Hindi bala? Pag-abot sa COVID, ang gipalibugan ang bulong. Ang gipalibugan ang bulong. Sa pag-abot sa AIDS, hasta mga pastor gakaran-karan, pangita sing gitawag ya, sigbin, tungkay ang dugo sa sigbin mo'y bulong kuno sa COVID. Ang dugo sa tuko mo'y bulong sa COVID. Because, kung mag-abot ang problema, ang handom sa tao is the cure.
ang bulong. Ang nakaayaw lang sa Ginoo ini, kung magplastar siya problema, kung magplastar siya masakit, may bulong. Ini masakit ni sa aton paghambal eh. Pila ka pamilya nga nag-inaway because of the evil speaking. Sin of tongue. Yes. Ano ang cure? Tandaan mo ni, repeat after me, your word is the manifestation of your relationship with Jesus, your Lord and King. Palakpakan na ito na Ginoo. You must beware that ano ang nag-abot sa imo pangunahuna, ano ang gitawag yan, ang buot nimo ihambal, kag ang imo himuon, kinahanglan, nagahali na sa gitog standard nga diin sa imo relasyon sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Sa imo relasyon kay Jesus. Kay kalabanan ang makapasakit nga pulong, inang pulong nga din way usisaa kung ini nagaangot bala sa relasyon. Hindi bala masubo si Jesus. Everybody say amen. Kung namati si Jesus, hindi ka masubo si Jesus. Kung namati ang balang espiritu, hindi ay masubo sa akong ginhambal. Hindi masubo ang akong ginhambalan ng mga tao sini. Ma-encourage bala siya sa akong ginhambal. Mamotivate bala siya sa akong ginhambal. And that is the question. Nga din ang cure diri amo ni. Nga din ang imo gitawag paghambal. Naghambal ka tungod kay nagahalin sa imo pagtuo sa matutod nga relasyon mo kay Kristo Jesus. Pagpaka na ito na Ginoo. Hapos balayon ang skills. Ang skill yan mabalay ni. Pero ang pinakabudlay, ang relasyon mo. Because it will take time sa pangmold sa imo karakter. Dayon, anong hambal? Anong hambal sa Salmo 120, versikulo 2? Aton ko nun sa ASB. Lord, deliver me from lips that lie and tongues that deceive. Palagpakan na ito na Ginoo. Luwas ako. Ito ang teorya, kinala mahibalo ka sa principle, nga ang imo ginpinsar, ang imo ginbuhat, kag ang imo ginhambal, imo makita nagahalina sa imo relasyon sa kay Kristo Jesus. Amo na nga may devotion ka, may silent moment ka sa kagaon. Gapamalandong ka sa pulong sa Dios tungod kay ang imo pagpamalandong sa pulong sa Dios amo nang gamiton sa Ginoo nga standard operating procedure nga ang imo pagpinsar, ang imo ginabuhat kag labaw sa tanan ang imo ginhambal konektado sa sinang ginhatag sa Ginoo sa imo nga mga matahom nga pulong sa namalandong ka upod sa iya. Mo ni Lord, deliver me from lips that lie and tongues that deceive. Luwas ako Ginoo sa butigon kag mga dayaon. Daw may kontrobersye diyo tay. Pero ang buti pangop sini. It is a prayer. Lord, luwas ako. May isa ka misyonero na diin na-bless ko sa sini nga kasaysayan. Nagbautismo siya. A man was being baptized in the remote village in the mountain. Nagmisyon siya sa bukid. Dayon, may isa ka tawo nga nagdawat sa Ginoo. Nga diin, siya do kawil nun sa pagkabutigon. Outrageous liar. Will nun na nga pirti kabutigon. Dayon, sa iya gitawag ya pagpabautismo, na intriga ang gitawag ya village, nagtambong sa baptismal ceremony. Nagtambong. Gidala sa dito sa linaw kay immersion man.
bugnaw ka nga tubig. Sa dira nga diin gikuan na siya sa pastor, kung willing siya, pagbabautismo, willing siya. Gikuan na siya, gipahigda na siya sa tubig, gitumoy na siya sa tubig. Nga daw subong sa yilo ang kabugnaw. Pagwa niya sa tubig, kakurog niya. Siling ang masiniro na initriga. Natugnawan ka, brother? Natugnawan ka? Pagkakurog siya, natugnawan ka, brother? Siya, wala. Nagsinggit tong iyang mga nagsaksi bala. Nagsaksi nga may lain buot sa iya. Pastor, itumoy liwat. Nagbinutig na. O, gakurog o. Itumoy liwat, agon makuha na niya pagkabutigon. Subong sila. Ano ang atugi kinahanglan karon? Sala sa Jesus, nagwali. May isa ka bulag nga ra sa igad sa dalan. Nagsinggit. Jesus, the Son of David, have mercy on me. Bulag nga nagpakilimos. Siling ang Ginoo, ano ang gusto ko nga himuon sa imo? Ang bulag, damo pagkinahanglan mo. Siguro, makati ang iya panit, tugo kay wan naligo-ligo. Siguro, gakinahanglan siya gitog bayo nga mayo. Siguro, gutom siya. Damo siya mga problema nga ginantos. Pero ang nakaayo lang kay way sa gabinuting. Ang pinaka-importante nga gikinahanglan niya ay agisugid sa Ginoo. Nagsiling sa Lord, gusto ko makakita. Everybody say, kay balobla ka mo, nga damo ta pagkinahanglan sa Ginoo. Ako damo ko pagkinahanglan sa Ginoo. Pero ang giinteresan sa Ginoo utod, inang imo gid labaw nga gikinahanglan. Tungo kay ang labaw mo nga gikinahanglan, amo nang gitarget sa Ginoo kay kun maiya na masulbad imo makitaya amo nang magproducer sing labaw nga pagdayaw, labaw nga pagpasalamat, labaw nga pagsimba, kag labaw nga pag-alagad. Baskugon ta sa pagkamatuod sa adlaw sang paghukom. Ang kada isa magapanabat sa Dios sa iya ginahambal nga wala sing pulos. Prakpakan nato ng Ginoo. Hindi nila huglaw. Ini nga topic, hindi nila huglaw. Siling pa ni Isayas, may mga butang nga hindi gid kaladlawan. Kag ining mga butang nga di kaladlawan, siling pa ni Isayas, ang sala. Hindi kagin magkadlaw-kadlaw sa sala. Because sin always destroys. Iniya, tanaw bala. Atol lang taon sa King James Version, ang sugpon. For thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Diin ang magbase ang condemnation. Hindi lang sa imo binuhatan. Hindi lang sa imo napinsaran, sa imo ginaman. Someday you will stand in the presence of God. Kagdayon, manabat ka sa mga butang nga imo ginambal. Kabay pa nga maintindihan.